Ka-Express, sa video na ito, tatlong malalaking kwento ang ating pag-uusapan. Una, si Kai Sotto na muling trending matapos ihambing sa NBA legend na si Tim Duncan. Maraming analyst at mga fans ang nagulat dahil hindi basta-basta ang pangalan ni Tim Duncan. Isa siyang 5-time NBA champion at kinikilala bilang the Big Fundamental. Pero bakit nga ba may nagsasabing may pagkakahawig si Kai kay Tim Duncan? Ano ang basihan ng comparison at realistic ba ito sa kanyang kasalukuyang laro at direksyon ng kanyang career? At ilipat tayo sa volleyball kung saan gumawa ng kasaysayan ang Alas Men sa kanilang unang pagsabak sa FIVB World Championship. Kahit underdog, nagawa nilang tapusin ang torneo sa ika-19 na pwesto. May mga panalong nagbigay ng inspirasyon sa buong bansa. At ano ang kahulugan nito para sa paglago ng men's volleyball sa Pilipinas? At tutukan din natin ang Gilas Girls Under 16 na may pinakamatangkad na lineup sa kanilang kasaysayan. Sila'y haharap sa mga malalakas na youth team sa Asia, kabilang ang Australia, South Korea at Chinese Taipei. Handa na ba sila sa hamon? Yan ang alamin natin. Tara, simulan natin ka-Express. Kai Sotto, ang 7'3" center ng Pilipinas, ay muling naging sentro ng diskusyon matapos lumabas ang mga pahayag na maihalin tulad ang kanyang laro sa NBA legend na si Tim Duncan. Para sa maraming fans, parang imposibleng inkumpara ang isang batang player na nagsisimula pa lang sa pro career sa isang 5-time NBA champion at Hall of Famer. Pero may mga eksperto at observers na nagsasabing may makikita ang pagkakapareho at dito nagsimula ang ingay. Si Tim Duncan ang tinaguriang the Big Fundamental kahit sa kanyang maingat, walang arte at sobrang sulit na execution sa bawat galaw. Hindi siya flashy pero laging epektibo mula sa kanyang post moves, mid-range, rim protection hanggang sa pagiging leader ng San Antonio Spurs. Ang ilan ay nakikita na si Kai sa kanyang taas at wingspan ay pwedeng makaporma ng parehong estilo kung saan mas nakatutok sa efficiency kesa highlights. Pero malinaw rin na may malaking agwat. Sa ngayon, si Kai ay patuloy na nagpapalakas at nagtataguyod ng consistency. Nakikita ang flashes ng kanyang potensyal, mga putback dunks, defensive stops at moments na kayang baguhin ang ritmo ng laro gamit ang kanyang presensya sa shaded lane. Pero para maabot ang antas ni Duncan, kailangan niya ng mas matatag na footwork, mas maaasahang shooting touch at mas malakas na conditioning para makipagsabayan sa pinakamabilis at pinakamalalakas na big men sa mundo. Kung ikukumpara, mas advanced si Tim Duncan nung kabataan pa lang niya, dominante sa kolehiyo sa Wake Forest at agad nag-transition bilang franchise cornerstone sa NBA. Si Kai ay dinaanan ang mas mabatong landas mula Ateneo, lumipad sa US para subukan ang high school at sa G League Ignite bago dumiretso sa Australia at ngayon sa Japan. Well, sa kabila ng lahat, ang advantage niya ay edad at oras. Sa edad na 23, may sapat pa siyang panahon para mag-evolve, lalo na kung makakuha siya ng tamang sistema at coaching. At para sa Gilas, ang pagkukumpara kay Tim Duncan ay higit pa sa height. Ito ay paalala na may template na pwedeng sundan. Kung kaya ni Kai, napaunla rin ang kanyang fundamentals at gawing basihan ang kanyang height, pwedeng maging matatag na defensive anchor at reliable scorer siya para sa ating national team. At ang tanong, kaya ba niyang buuin ang mental toughness at consistency na nagdala kay Duncan sa legendary status? Well, ang comparison ay hindi nangangahulugang Kai is the next Duncan. Mas tama itong tingnan bilang inspirasyon, isang standard na dapat niyang paghirapan, at kung ma-maximize niya ang kanyang potensyal, baka dumating ang araw na hindi na comparison ang pag-uusapan, kundi kung paano niya inilagay ang sariling pangalan sa tabi ng pinakamahusay sa mundo. At ang Alas Pilipinas men made history in the 2025 FIFB Men's World Championship sa kanilang unang appearance sa World, nagawang makamit ang 19th place, isang achievement na hindi basta-basta para sa isang host team na hindi kilala sa Global Volleyball Elite. Sa kanilang campaign, hindi naging madali ang daan. Nagsimula sila sa pagkatalo laban sa Tunisia pero hindi nagpatinag. Pagkatapos nito, sinungkit nila ang kanilang unang panalo sa World Series. Nilusob ang Egypt sa 4 na set sa isang nakapanabik na laro na nagpamalas ng tibay ng loob at determinasyon.
Si Bagonas ang tampok sa panalo laban sa Egypt na nag-uwi ng 25 points. May malakas na suporta mula kina Leo Orjales at Mark Espejo sa pagpataas ng moral at laro ng team. At ang kanilang coach naman na si Angelino Frigoni na nanguna mula pa noong 2024 sa ilalim ng Volleyball Empowerment Program ay naging mahalagang bahagi sa paghubog ng disiplina, puso at kolektibong pag-asa ng kupunan. Well, sa huli, hindi sila nakapasok sa round of 16 matapos matalo sa Iran sa isang laro na nagbukas ng pagkakataon pero kulang sa swerte at consistency. Pero yung 19th place finish ay may pinakamalaking simbolo, nagpamalas na kahit underdog, may kapasidad tayong makipagsabayan sa pinakamataas na antas, may lakas ng loob na bumangon pagkatapos ng pagkatalo, at may kwento na pwedeng ipagmalaki. Habang patuloy na gumagawa ng pangalan ang Gilas Men at Alas Men sa kani-kanilang torneo, ang spotlight naman ngayon ay nakatutok sa Gilas Girls Under 16, na sasabak sa 2025 FIBA Under 16 Women's Asia Cup na gaganapin sa Saremban, Malaysia. Ang dahilan ng atensyon, ito ang pinakamatangkad na youth rooster na ipinadala ng Pilipinas sa kasaysayan ng competition. Pinangungunahan ng 6'1 prospect na si Tiffany Reyes, ang kupunan ay may balance ng height at athleticism. Sa nakaraang Division B tournament noong 2023, winalis ng Gilas Girls ang lahat ng kanilang 5 laban, kaya nagkaroon sila ng ticket para muling makipaglaban sa Division A ngayong taon. Ang challenge, mas mabigat ang competition, kabilang sa kanilang Group A ang Powerhouse Australia, World number 5, South Korea number 21, at Chinese Taipei number 27. Ang Pilipinas ay nasa rank 52 sa mundo, kaya sila ang second lowest ranked team sa torneo. Mas mataas lang kaysa Syria na nasa 56. Well, kung tutuusin, David versus Goliath ang senaryo, pero ang advantage ng Gilas Girls ay ang kanilang height, lalo na sa frontcourt, at ang momentum ng winning culture mula sa Division B. Ang exposure nila sa mas mataas na kalaban ay nagbibigay ng pagkakataon para mahasa ang disiplina sa depensa, rebounding at execution sa half-court sets. Para sa coaching staff, ang layunin ay hindi lang makasilip sa upset, kundi may pakita na kayang makipagsabayan ang Pilipinas sa mas mataas na antas. At kung makuha ng Gilas Girls ang tamang kombinasyon ng energy, fundamentals at teamwork, maaaring maging stepping stone ito para sa future stars ng women's basketball. Ito rin ay simbolo na unti-unting gumaganda ang grassroots pipeline para sa kababaihan ng ating bansa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.